Ayan po, sa episode ito, ano po, andito po tayo ngayon sa area number 2. At tayo po ay mag-update sa ating po mga ano po din eh. At mag-update po sa mga saging po bantibain. Yan, nari po, medyo mapayat-payat pa po ng kaunti. Ay sayang po pag malilipasan. Dini po tayo sa banda-banda din ng kabila. Gawa po ng ating tinitingnan muna at ating ipapa-order. Mahirap din pag may sa uradang tumiba tayo tapos walang pa-order ay para pong nawawalan din ng pasa. Kumbagay nagpa-order tayo kulang o di kaya madami para po pagka nag-update tayo mas mas maganda po bang magiging kahihinatnan. Wala din po doon sa banda-banda doon. Maigi po naman at kumbaga hindi tayo masisiraan bagi kamukha yun isa ay pwede na yun, laking buwig. Siguro po babalikan natin pero parang payat pa eh. Laking buwig po. Ay manggulay na lang tayo ng pako pagkadami. Narin na rin laang po. Ito po narito lang sa loob ng kalamansan. Yung dati po natin aresitawan, no? Daming pako. Yan po ang saging. Medyo mga ilang days pa po siguro. Yan, kung naaalala pa po ninyo rin ating taniman, no? Ari po ang ating taniman no, ng beans, sitaw. Yan, itong para ilang square meter lang na to. Gawa po na nandyan yung kubo natin ay. Dami. Ang kapal pa po ng pako. Lilibutin po natin yan. Tapos ay rin ating laki na dragon fruit. Dami pako. Yan, sarap po na rin panggisa. Na ito ating dragon fruit. Yan. Hindi pa po nagbunga siguro ba maliit pa kaya. Baka po naman sa susunod yung magbubunga na. Kagandahan po niya napatusok ay dinis ha. Malaking puno po ng kakawati, bagas baga. Yan nasa kakawati. Pagka po ito mapupuno ay yung pa Kaya po minsan, kung mapansin niyo po, pagkadami natin na yung po bang katulad po nung mga lansones, yung po ay long life po ba, yung long life, mahaba ang buhay niya. Kaya pag binalikan natin, tanim ko po, kumbaga pag nag-episode tayo, ari po ay tanim ko, ari po ay tanim nila utol. Para po bang andyan yung nagkakamera ng palatandaan na tayo yung nag-stay dito, yan. Gawa po ng pagka tayo mahilig nga po sa tanim, di tanim laan ng tanim. Yan, ari yung mga naiwanan natin. Pinakapalatandaan na tayo ay nakapag-iwan dito ng tanim. Na kahit po tayo nag-stay sa area number 1. Ito pa
na kung iisipin po natin, abay tanim ni Kabisprin ay siya namin nasa area number 1. Gawa ho ng halos na libot-libutan din po natin yung ibang area po. Nung bata pa po ako, dun kami sa number 3. Tapos nung medyo bagong nag-asawa po ako, dito kami nag-stay. Hindi ko matandaan kung ilang taon na po. Tapos po nung medyo tumagal pa rin yung panahon, ay doon nag-stay po naman ako sa area number 1. Parang doon po tayo napatuka po ba. Yun po ang naging ganap. Dami ng kalamansi doon sa gilid, kuhain natin. Ito kalamansi. Napadali na tayo din sa pamamako. May pakuna, may gulay pa. Saan na isa? Laka na rin ng lansunis. Panglipat tanim ko po ang lansunis natin. Hindi ko na napalipat tanim. Yan. Pero okay po naman. Dumiretso naman siya. Nung pagkabuhay. Aray po ay panglipat tanim ko na. Hindi ko na napalipat. Yung lansunis natin kahit nagdikit-dikit. Ilang walo. Yan. Yan. Ay dilan na rin. Nasa plastic na itim. 1, 2, 3, 4, 5. Yan. Ito po nasa plastic na itim. Dumiretso na yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 puno po. Ay kaso magkakaakap naman. Dikit-dikit. Ayos na rin po naman yan. Yeah. Bubunga din po naman yan kahit gayan. Tapos po yan, tayo din na nagtanim niya, mga galyang na yan. Pagkadami po niyan, yan lahat galing sa area number 3. Aba, tayo pala yung mga area pala natin pinuntahan. Tinanong ko ng mga ganyan. Gawa ko na sa area number 1, meron na rin tayong tanim na galyang. Yan po, naglalaki ang dahon niyan. Lalo na po yung sa banda-banda doon dulo. Madami po. Na po tayo diretso lang pamamako. Dini na ho tayo napabulid ay. Ari po naman, mga tanim na niyog na ari, kay nanay na ito siguro. Masipag po ang aking inay, ayan. Kahit po age na 60 na siya pataas, nagtatanim pa po. Yan. Pansin niyo po yung mga niyog. Pagkakaano ko po, yan si nanay ang nagtanim. Pinakaano na rin po, exercise na po ba ni nanay? Siguro po sa kanila tayo nagmana. Tanim ng tanim. Yan, laki na nga naman. Aba, pag may 5 taon, pwede si Brent ay mayroon ng pagbubukuhan. Ano po yung anak ko? Tanim ng kanyang lula. Naroon po ang tanim ng kanyang tatay. Naroon sa malayo. Yan. Yun po ang pakaramdam ko naman po sa aming magulang. Kumbaga, kahit hindi po sila yung makinabang, yung makita nila na papakinabangan ng kanilang anak at apo, para po bang tuwa sila? Iya. Yun po ang nararamdaman ko po sa kanila.
Di kahit po naman ako ganun din, basta mapakinabangan ng iba, masaya po. At gawa ng yung pagtatanim po naman natin, kung hilig talaga natin, ang nangyayari po doon, para naaalis yung ating stress. O kung ano man po yung hilig natin, nag-aalis tayo na stress. Opo. Yan. Kung tama po yung sinabi ko, nag-aalis tayo ng stress kung ano ang hilig natin. Kahit po sa pagkain, parang napanood ko po kay sa isang doktor po na ano, ba't daw tayo kumakain ng maalat, ba't daw tayo kumakain ng matamis. Yun daw po, kahit alam natin na medyo bawal sa atin, yun po pala ay ano, kumagay para lang mawala ang stress natin. Ito po, kagaya kamukha ho ng ako sa sarili ko po. Minsan kumakain tayo ng matamis na matamis, edi alam natin, baka tayo mapasama, diretso pa rin ang kain. Yan daw po pala ay para sa yung kumbagay para mawala yung ating stress. Kain ng junk foods, yun, ganun po pala yun. Kaya sabi ko, yun pala ganun. Kaya kahit bawal ating kinakain o ginagawa, ay di nga po, naging tagapayo na tayo. Mag-update lang ng saging ay may gulay pa. Yan, areho. Naay po yung mga saging nga. Ilang buwig pa, dalawa. Ay, po naman medyo malitlit pa. Wow. Ayan po, salamat po sa inyong pagsama po. Yan, ang ganap na po. Dini. Yan, ingat po ang lahat. Happy lang po. Bye.